Nag-deliver nga ng cake dito sa bahay. Gulat nga ako at may naghahanap sa akin. Nagtataka ako kung bakit ako hinahanap. Yun pala ay nagdi-deliver siya ng cake. Nipilapan ko nga itong form ni Papa dahil kukuha nga siya ng driver license niya. Kaya nagulat nga ako at may naghahanap sa akin. Hindi naman rider ng JNT or ng Flash Flash. Kaya nung tinanong ko siya kung bakit, sabi niya magdi-deliver lang daw siya ng cake. So palang si Mr. ko ay nagpa-order ng cake para i-deliver dito sa akin. So wala talaga akong alam dito sa plano niya kasi ang alam ko talaga ay wala rin akong handa. So kahapon nga inaaway-away ko pa nga siya dahil nagtatampo-tampo ako. Kala ko kasi hindi niya rin naalala yung birthday ko. Kaya sobrang happy ko talaga nung pag-open ko ng cake. Tingnan nyo naman yung nakasulat. Tinatago rin pala talagang kaswitan itong asawa ko. Nasa duty nga siya nung mga time na yan. Kaya hindi ko alam na uuwi pala siya. Sa pagka-uwi niya nga pala may dala-dala na rin siyang pang-ihaw na isda. Tapos itong karne. So minarinate ko na rin nga pala agad dahil iihawin din nga pala yan. Hindi ko nga akalain na uuwi talaga siya at nagpaalam daw siya. Kasi ang alam ko ngayon napaka-busy talaga nila dahil lilipat nga sila sa bago nilang istasyon. Kaya sobrang happy ko rin dahil nga nakauwi siya kahit papaano. Siyempre kapag ganitong special day mo, masarap din talagang kasama yung mahal mo sa buhay. Ngayon ang pagkadating niya nga ay may dala-dala na siyang karne tapos yung isdang pang-ihaw. Tapos may mga pina-order pa rin nga pala siya bukod dyan. So hiniwa-hiwa ko na rin nga pala itong mga nauna ng inihaw kasi nga kapag hindi ko hiniwa-hiwa, naku sasayangin lang yan ng mga anak ko. Okay na rin nga ito kasi pang ulam na rin namin itong inihaw na karne tapos yung inihaw na isda. So ako nga pala hindi talaga ako mahilig mag-celebrate ng mga birthday ko. Sa edad ko nga ngayon 26, hindi talaga ako nagsi-celebrate. Hindi rin ako naghahanda. Nakasanayan na rin kasi namin magkakapatid na hindi talaga kami nagsi-celebrate ng mga birthday namin. Ito nuturing lang namin talaga yung birthday namin as a normal day lang talaga. Kasi ngayong reason namin magkakapatid, wala rin kaming panghanda tapos gastos lang. Ang mahalaga ay walang nagkakasakit sa amin. Tapos sabi nga namin magkakapatid, saka na tayo maghahanda kapag lahat na tayo nakapagtapos ng pag-aaral tapos professional na and may mga sahod na tayo para kahit maghanda tayo, hindi natin iindahin yung gastos. Kami magkakapatid, kapag may nagbi-birthday sa amin, tamang batian lang kami ng happy birthday tapos okay na yun. So matatapos ko na rin nga pala itong hiwain tapos dumating na rin nga pala ito agad yung mga pina-order ng asawa ko. Nag-order nga lang siya ng pansit at saka ng carbonara. Pina-deliver niya na rin nga pala yan dito sa amin. Pagdating na nga ng pagkain dito, sabi ng mama ko, tara ilagay natin yung mesa doon sa ginagawa ni Papa mo na kubo kasi hindi doon mainit. So kaya ayan guys, nilagay na namin dyan yung mesa para dyan namin ilalagay yung pagkain. Yung mapresko kasi sa area na yan, lalo na itong area namin guys ay pataas, kaya yung hangin dito ay malakas. Pero kahit malakas nga yung hangin guys, mainit naman yung buga niya or yung singaw niya. Guys, grabe na talaga yung tag-init na dinaranas natin ngayon. Ultimo yung hangin na malakas, mainit na rin talaga sa pakiramdam yung ihip niya. Sabi ko nga kay daddy, magbili mo na siya ng soft drinks tapos yung malamig na malamig tapos dagdagan niya pa ng ice. And ayan na rin nga, dumating na rin siya agad. Tapos sinet ko na rin agad yung mga pagkain dito para makapag-start na rin kami at makapagkain na din. Kasi yung dalawa kong anak ay nagugutom na talaga sila. Bunso ko pa naman, paborito niya talaga yun yung cake. Kaya excited na excited talaga siyang kumain ng cake. Heart shape pa nga itong cake na in-order ni Mr. ko at saka kulay pink pa. Kahit sa ganitong simpleng handa lang guys, sobrang appreciate ko na talaga ito. And sobrang happy ko na at may pagsasaluhan kami. Para naman sa akin ay okay lang naman kahit walang handa or kahit na simple lang yung handa. Ang mahalaga lang naman ay sa pamilya yung masaya at walang nagkakasakit. Pero masaya pa rin ako kahit papaano sa simpleng surprise sa akin ng Mr. ko. Kaya ito na nga, inaya ko na yung mga anak ko. Sabi ko umupo na sila at sisimulan na namin kumain. Pero sabi ni Mr. sindihan daw muna yung kandila at mag-wish daw muna ako. Ikasong ang problema, napakalakas ng hangin kaya itong kandila namin ay naku, hindi talaga masindi-sindihan kahit anong gawin namin. Kasi ngayon panganay ko ay nagtatakip na rin siya tapos yung bunso ko kaso ayaw talaga, hindi talaga masindihan. Tapos sabi ni Mr. ay tutulong daw siya para masindihan yung kandila kaso ayaw talaga. Kaya sabi ko wag na lang natin sindihan, okay na yan. Ang mahalaga makakain na tayo. Kitang-kita mo nga dyan guys sa mukha ng anak ko kung gaano siya ka-happy nakakain na kami. Excited na excited talaga yan siya guys dyan sa cake. Ang sarap isipin na may ganito ako kasimpleng pamilya. Kahit sa maliit na bagay na-appreciate talaga. Naalala ko nga nung bata pa ako kapag nakakakita kami ng cake, ignorante na ignorante talaga kami sa mga cake na yan. Tapos sabi ko dati, gusto ko kapag nag-birthday ako, may cake din ako. Kaso nga naman, syempre, napakahirap ng buhay namin noon. Kaya kahit na cake, hindi man lang kami makapag-provide. Kaya nga nung nagkaanak ako, talagang binabawi ko talaga sa kanila yung mga hindi ko naranasan ng bata pa ako. Kaya kapag nag-birthday yung dalawa ko, naku, ang bobongga ng mga cake niyan. Pinapa-customize ko pa talaga. Kaya nga sabi nila, yung mga hindi mo ron naranasan, ibawiin mo na lang pagdating sa anak mo. Kaya nga ngayon, doble talaga yung pagsisikap na ginagawa ko para kahit papaano, nabibigyan ko na maginhawang buhay yung mga anak ko. Hindi nga lang yan halata sa katawan nila guys kasi ang papayat nila. Arte din kasi yan sa pagkain yung mga anak ko. Ang hirap-hirap nilang pakainin. Hindi katulad
namin dati magkakapatid na Diyos ko, pagkain lang talaga yung kulang, nag-aagawan pa. Bidin nga akong vitamins na pinapainom dyan sa mga anak ko, kaso ganyan talaga siguro yung katawan nila. Siguro magbabago din yan kapag lumaki sila, kasi yung dalawa kong kapatid na lalaki medyo payatin din yun nung maliliit pa. Kasabi naman ng Fedya na nag-check up dyan sa mga anak ko, natural lang daw yan kasi may mga bata ro talaga na payat kapag kabata pa. Minsan nga nahihiya ako kasi baka sabihin na lang nila ako ang taba-taba ko tapos yung anak ko ang papayat nila, baka pinapabayaan ko. Hanggang dito na nga lang to guys yung aking birthday vlog. See you my next vlog. Thank you for watching.